Hi, magandang araw. Ako po si Mike, ang Chief Mechanic ng ASP Philippines. And sa video na to, tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng Automotive Student Brake. So before we go any further, pakibasa na lang po muna yung manual na kasama dun sa unit nyo para mas mabilis nating maunawaan ang mga technicalities ng pag-install. Okay, so the first thing na gagawin natin is hanapin yung hydrovac o yung tinatawag nating brake booster ng kotse natin. Makikita nyo po siya sa ilalim ng manibela nyo. And ito po ang itsura niya. Ang hydrovac po, sa lahat ng sasakyan, meron pong 4 na bolts. Isa po sa mga bolts na yun, pwede natin gamitin para i-lock yung mechanism ng ASP. So in this case po, pwede natin gamitin yung sa kanan since mas malapit siya dun sa brake na gusto nating hilain. So kailangan nyo lang gawin is gumamit ng 12mm na wrench at tanggalin yung nut. Ayan. Ito po yung gagamitin natin para i-lock yung mechanism. Okay? So in some cases po, sa mga ibang sasakyan, nakabaon po yung hydrovac nila. Okay? So hindi po siya flat na parang ganyan. Kailangan nyo lang gawin is gamitin nyo yung bolt extender na kasama dun sa unit nyo at ikabit doon sa bolt na pagkakabitan natin. Tanggalin nyo po muna yung nut, tapos ikabit nyo yung bolt extender, tapos yung mechanism, tapos ito po yung pang-lock. Ang next step po is to determine yung areas to avoid. Okay? Importante po yun dahil ayaw naman natin mag-install ng mechanism. Tapos later on, malalaman natin na pag inapakan mo yung brake, tatama siya dun sa mechanism. So, bawat sasakyan po, iba-iba po yung design ng pedal nila. Kailangan po natin pag-aralan yung itsura, tsaka yung behavior ng brake pedal natin. So, ang kailangan lang naman natin gawin is isagad nyo yung brake pedal nyo. Tapos tandaan kung ano yung areas na tatamaan niya. Para yun po yung iiwasan natin. So in this case po, okay naman po siya dahil kahit maglagay tayo ng mechanism, malayo naman po siya. So importante po yun. Sagad nyo, kung walang tatamaan, okay po yun. Kung just in case po, tatamaan nyo yung pagkakabitan nyo, hanap lang po kayo ng ibang position na hindi siya tatama. So ang next step natin is kailangan natin hanapin yung best position para sa pulley natin, which is ito. Okay? Ito po yung hihila dun sa pedal. So kailangan natin hanapin kung saan yung pinaka best position niya na mahihila niya ito mabuti. Okay? Kapag masyado nating nalagay sa taas, magiging matigas po yun. Kapag masyado naman nating nalagay sa baba, hindi po niya mahihila mabuti. So paano po ba malaman kung ano yung best position para sa pulley natin? Mabilis lang po, buksan nyo lang po yung sasakyan, tapos isagad nyo po yung brake nyo. Kung ano po yung sa likod nun, yun po yung best position nya. Sundan lang din po natin yung swing ng brake pedal. So kapag susundan natin yung swing nya, pababa siyang ganun, nandito po siya. Ang next step po natin is to assemble the mechanism. So before all of that, i-explain lang natin yung functions ng each part ng mechanism. So ito po ang L connector, since mukha siyang letter L. Ito naman po ang D connector, because mukha siyang letter D. Ito po yung link natin, 2 pieces. Meron po tayong pulley, which is ito. Tsaka po yung pedal lock nya na ikakabit natin dun sa brake pedal. So ito pong L connector is responsible para sa horizontal or sideways adjustments nya. Pag ganun. Okay? Pero marami po itong gamit. Pwede hong nakatayo, pwedeng nakaganyan, pwedeng nakaganito. Ito pong mga butas dito is para dun sa bolt ng hydrovac. You can use any of them if kinakailangan. Ito naman pong link is 2 pieces pero
not necessarily kailangan gamitin dalawa. So kung maikli lang ang distance ng hydrovac tsaka ng brake pedal, kahit isa lang po pwede gamitin. Ito po yung responsible for the height or yung vertical adjustments niya. Ito naman po yung D-connector, which is responsible sa depth or yung lalim ng mechanism natin. You can use any of this para i-adjust yung kailangan nating lalim na mag-fit doon sa sasakyan natin. Ganoon rin po yung pulley. May depth adjustment din po siya. Ang next step natin is i-assemble na yung mechanism while keeping in mind yung kanina nating inalam, which is yung areas to avoid tsaka yung best position for the pulley. Yung best position for the pulley, yun yung hahabulin nating position while building na mechanism. So, ito po yung L-connector natin. Ito po yung pinakauna sa order. Ito po yung butas para sa bolt ng hydrovac. So, what I do personally is iniisa-isa ko siyang sukatin para maiwasan natin mabawasan natin yung trial and error. So, unahin ko munang sukatin is yung L-connector. Susukatin ko dun sa baba. Kapag nakahanap na ako ng desired position, isusunod ko naman yung D-connector. So, kunwari, ito yung position na okay. Remember, while keeping in mind yung areas to avoid natin tsaka yung hinahabol nating position. So, wag nyo muna siya sisikipan since minimeasure nga natin siya para hindi rin kayo mahirapan. Wag nyo munang sikipan yung mga nut tsaka wag nyo muna siya ikabit sa hydrovac bolt. Okay? So, ito naman, susukatin ko naman siya to make sure na tama tong position na to. After naman nun is yung length, yung height naman. So, pwede ko siya ikabit kahit saan dito since susukatin talaga natin siya by trial and error. Okay. If kailangan mahaba, pwede natin gamitin yung isa pang link. So ganito po ang itsura niya. Dito po na yung bolt ng hydrovac. Ito po yung itsura niya. Ito pong pulley, kakabit natin dito. Bale, sukatin nyo muna siya. I-simulate nyo lang muna. So ito siya. Tapos ito yung brake pedal. So, pwede natin gamitin yung pinakadulo para dun sa D-connector. So kakabit ko yung D-connector. Okay. So susukatin ko naman to as it is. Okay. So diretso siya dun sa brake pedal natin. Yung link naman. So, yung best position natin is somewhere dito. So, gagamit tayo ng dalawang link. Okay. So, we can use itong dalawa na to para sakto siya dun sa hinahabol nating position or nakaganyan. Okay, so nahabol ba niya?
I think so. Ngayon, mas maganda na sukatin na rin natin yung for tensioning niya. Once na nakuha na natin yung gusto nating position para sa pulley natin, okay? Remember, hindi pa po ito nakalock lahat. Okay, sinisimulate pa lang natin. Pero once na nakuha na natin desired pulley natin, is i-measure na rin natin kung sasakto yung haba ng pedal lock para dun sa brake pedal natin. So in this case, okay na po to. Okay? Pag sobra ho siya ng ganyan, hindi ho pwede yan. Or pag sobra siyang ikli, hindi rin ho pwede. So again, sa depth, pwede natin gamitin yung D-connector or yung pulley natin dito. So in this case, sakto naman siyang ganyan. So ang gagawin natin, ihihigpitan ko na lahat ng nut natin, tsaka ikakabit ko na siya dun sa hydrovac. What we did is sinikapan na natin yung mga nut, and at the same time, kinabit na natin siya using the nut ng kotse natin. Okay? So ito, very fixed na to. Ang kailangan na lang natin gawin is to fix yung pedal lock natin. So, pag nakuha natin yung best position natin, more often than not, sakto na siya dun sa brake pedal natin. Pero kung hindi, just keep adjusting and keep finding the combination na gusto natin para maabot niya ng mabuti yung brake pedal. So, siya. Sa ganitong paraan din, actually, pwede natin paglaruan yung tension by changing the angle. Okay? So, kunwari, nakaganito, di ba? In some cases, maaaring hindi siya tension. Okay? Pero kapag ang ginawa natin, binaba natin siyang ganon, tension na siya. Ang gagawin na lang natin, sisikipan na lang natin yung dalawang nut, then okay na siya. So, kapag naka-loose siyang ganyan, di ba? All you have to do is change the angle and then sikipan niyo yung nut. Pero sa case na to, hindi naman na kailangan. So, gagawin ko, sisikipan ko na lang yung nut. So, nasikipan na natin yung nut nitong dalawa. We're good to go. So, papakita ko na lang sa inyo kung paano yung ayos ng cable tsaka ng pedal. So, ito. So, mahaba siya. Ang gagawin nyo lang is isingit nyo lang dun sa gitna ng upuan nyo. Nakaganyan lang siya. Okay? So, it's up to you kung gusto nyo lagyan ng tape. Pero, it's very portable. Kaya wala tayong kailangang butasin. Itong pedal natin, ang kailangan lang nakasagad sa dulo. Tsaka may velcro siya sa ilalim for the stability para sa carpet. Pero as long as you use it right, hindi na po kailangan yun. Be sure to read the manual first on how to properly use it. So, once everything is in order, it should look like this. Okay? So be sure, wag nyo lang siyang gagamitin pag nakasara yung makina, since hindi po gumagana yung hydrovac natin nun or yung brake booster. That's how you install the ASB. If you have any more questions, you can visit us at facebook.com/ASB Philippines. Maraming salamat!